Hindi lahat ng tao ay binibiyayaan ng isang buong pamilya. Kung minsan ay naghihiwalay ang isang mag-asawa nang dahil sa bigat ng mga problema. Hindi na kaya ng labanan kaya ang naghihirap ay ang mga anak. Ikaw, kumusta naman ba ang iyong pamilya? May ayos naman ba ito o may kulang ba sa inyo? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Masayang namumuhay ang bagong kasal na si Nora at Mauricio. 5 taong gulang pa lamang ang kanilang anak dahil hindi pa man sila kasal ay nabuntis na ng lalaki ang kanyang kasintahan. Kahit mahirap lamang ang kanilang buhay ay masaya naman sila dahil marami silang pangarap para sa kanilang anak na si Sophia. Mauricio, gusto ko na mapagtapos natin sa pag-aaral si Sophia. Kahit mahirap lang ang ating buhay, ay handa naman akong magsikap para sa kanya. Sabi ni Nora sa kanyang asawa. Aba, oo naman mahal. Gagawin ko din ang lahat para sa ating anak. Hindi ako susuko at aalagaan ko siya ng mabuti. Sagot ng lalaki. Talagang ibinibigay ni Nora ang buong tiwala sa kanyang asawa. Halos 10 taon silang magkarelasyon bago sila magpakasal, kaya kilalang kilala nila ang isa't isa. Lumipas ang 2 buwan ay nagtataka ang babae dahil bakit parang kakaunti na lang kung magbigay ng pera sa kanya si Mauricio. Mahal, kailangan ko talaga ng pera dahil malapit nang pumasok sa eskwelahan si Sophia eh. Sabi ni Nora sa kanyang asawa. Pasensya ka na talaga mahal. Wala pa kasi talaga ako sa ngayon. Naubos yung pera ko dahil binayaran ko ang dati kong utang sa aking katrabaho. Palusot ng lalaki. Ngunit isang araw habang naglalaban ng mga damit si Nora, ay nagmamadali siyang pinuntahan ng kanyang kaibigan. Nora, hindi ko alam kung tama ba ang aking nakikita. Pero ang asawa mo, nakita ko siya na may kasamang ibang babae at malaki na ang tiyan nito. Pumasok sila sa isang bahay doon sa may kabilang bayan. Balita ni Isabel sa kanyang kaibigan. Ano? Baka naman hindi si Mauricio ang nakita mo. Hindi niya naman magagawa sa akin ang bagay na yan at may tiwala naman ako sa kanya. Sagot ni Nora. Pero upang masigurado ng babae ang sinabi ni Isabel ay sumama ito sa kanyang kaibigan. Nasa eskwelahan naman si Sophia kaya may libre siyang oras para malaman kung totoo ba ang bagay na ito. Diyan sa bahay na yan pumasok ang asawa mo, kasama ang babae na sinasabi ko sa'yo. Malungkot na sabi ni Isabel. Sige, maraming salamat. Hihintayin kong makalabas ang lalaki upang masigurado ko kung si Mauricio ba talaga ang sinasabi mo. Sagot ni Nora. Halos kalahating oras silang naghintay at sa wakas ay lumabas na ang lalaki. Bigla na lamang tumulo ang mga luha ni Nora. Tama nga si Isabel dahil ito ang kanyang asawa. Lalapitan na sana ito ng babae nang biglang lumabas ang isang babae na malaki na ang tiyan. Humalik ito sa pisngi ng kanyang asawa kaya talagang tumulo ang kanyang mga luha. Saglit ay nagpakita si Nora kay Mauricio. Nanlaki na lamang ang mga mata ng lalaki nang makita ang kanyang asawa. Nora, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mauricio. Sinagot naman ito ni Nora habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ibinigay ko ang buong tiwala ko sa iyo. Pero ano itong nakita ko? Totoo ba na may iba kang babae at nabuntis mo na siya? Umiiyak na tanong ni Nora. Hindi talaga makasagot si Mauricio dahil nabunyag na ang matagal niyang sikreto. Mauricio, magsalita ka. Sino ang pipiliin mo sa aming dalawa? Muling tanong ni Nora. Ngunit sa mga sandaling ito ay mas lalong nadurog ang puso ng babae nang dahil sa naging sagot ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Nora, pero hindi na kita mahal. Masaya ako sa piling niya at hindi ko rin naman maipaliwanag kung bakit ko nararamdaman ang bagay na to. Nakayakong sagot ni Mauricio. Isang malakas na sampal ang lumapat sa pisngi ng lalaki at pagkatapos noon ay luha ang lumisan si Nora sa harapan ng kanyang asawa. Talagang nanlalambot ito dahil hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Hayaan mo, Sophia. Mag-isa na lang akong gagawin ang lahat para sa'yo. Hindi kita pababayaan kahit wala na ang iyong ama. Matigas na sabi ni Nora sa kanyang sarili. Agad itong sumakay ng jeep upang sunduin ang kanyang anak. Masaya pa siyang sinalubong ni Sophia, ngunit ayaw niyang sabihin dito ang nangyayari sa kanilang pamilya. Nay, nasaan po si tatay? Di ba palagi niyo po akong sabay na sinusundo po ni tatay?
Takang tanong ng batang si Sophia. Napili na lamang pagtakpan ni Nora ang nangyari sa kanilang mag-asawa upang hindi masaktan ang kanyang anak. Naku anak, may trabaho pa ang tatay mo. Matagal siyang mawawala dahil nasa malayong lugar pa siya ngayon. Pakunwaring sagot ni Nora. Pinilit ng babae na hindi tumulo ang kanyang mga luha sa harapan ni Sophia. Gusto niyang maging malakas para dito dahil mataas talaga ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Nang makauwi sila sa kanilang bahay ay muling nagtanong ang bata. Nay, kailan po kaya uuwi si tatay? Matagal po ba talaga siyang mawawala? Bakit hindi naman po siya nagpaalam sa akin? Tanong ni Sophia. Hindi ko rin alam anak kung kailan uuwi ang tatay mo. Basta, pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo at huwag ka ng maraming tanong. Medyo mataas na boses ni Nora. Pero nay, bakit po parang nagagalit po kayo sa akin? Nag-aaway po ba kayo ni tatay? Nagsisinungaling po ba kayo sa akin? Kitang-kita ko po sa inyong mga mata ang lungkot at galit sa inyong puso. Takang tanong ng bata. Nang dahil doon ay napili ng aminin Nora ang hiwalayan nilang mag-asawa. Anak, naghiwalay na kami ng tatay mo dahil may iba na siyang kinakasama. Patawarin mo ko anak dahil wala ka ng ama. Umiiyak na sabi ni Nora. Talagang iyak nang iyak ang bata nang malaman nito ang katotohanan. Malaki rin ang respeto ng bata sa kanyang tatay, ngunit sa isang iglap ay biglang nagbago ang lahat. Walang nagawa si Nora kundi ang yakapin si Sophia dahil mas maapektuhan ito nang dahil sa paghihiwalay nilang dalawa. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon ay lalo pang naghirap ang mag-ina. Pinipilit pa ring pag-aralin ni Aling Nora ang kanyang dalagang anak sa kolehiyo. Si Sophia naman ay talagang inggit na inggit tuwing makakakita ito ng isang masayang buong pamilya. Kung nandito lang sana si tatay, edi sana ay masaya pa rin kami ni nanay. Bakit ba kasi hindi niya pinaglaban ang aming pamilya? Napapailing na sabi ni Sophia sa kanyang sarili. Lumaki si Sophia na nangungulila sa kanyang ama. Kahit na isang beses kasi ay hindi man lamang ito nagparamdam sa kanila. Sa pag-uwi ng dalaga sa kanilang bahay ay agad nitong kinausap si Aling Nora. Nay, wala po ba kayo talagang balak na balikan pa si tatay? Gusto niyo po ba talaga ang ganitong klase ng buhay? Seryosong tanong ni Sophia. Anak, matagal ng panahon ang lumipas. Kahit na ako'y wala ng balita pa sa iyong ama. Sa tingin ko, ay malaki na rin ang kanyang anak sa iba. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan, anak? Tanong ni Aling Nora. Ewan ko po sa inyo. Baka kaya kayo iniwan ni tatay ay ganyan ang pag-uugali nyo. Hindi kayo marunong lumaban sa mga problema. Hindi nyo ba naiisip na pati ako ay apektado nang dahil sa nangyari sa ating pamilya? Sagot ni Sophia. Nang dahil doon ay durog na durog ang puso ng babae. Para bang sa tingin ng kanyang anak ay hindi siya naghihirap, mapagtapos lang siya sa kanyang pag-aaral. Hindi rin naman kasi biro ang mawalan ka ng asawa na siyang tutulong sa iyo sa mga problema. Hindi ko rin naman ginustong mangyari ang bagay na to. Pero anak, hindi ako ang pinili ng tatay mo. Hindi niya raw ako mahal. Nagsisikap naman ako para maibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Malungkot na sabi ni Aling Nora. Ano? Buhay na gusto ko? Sigurado po ba kayo na ito po ang gusto kong mangyari sa aking buhay? Hirap na hirap po tayo at ang gusto ko ay ang magkaroon tayo ng isang buong pamilya. Galit na sagot ni Sophia. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay pumasok na lamang sa kanyang kwarto ang dalaga. Muli ay tumulo ang mga luha sa mga mata ni Aling Nora dahil talagang sobrang bigat na ng mga dinadala niyang problema. Bakit ba nangyayari ito sa aming buhay? Hindi ko naman ginusto na mangyari sa amin ito ni Mauricio. Ang akala ko dati ay hindi niya ako iiwan, pero napili niyang lokohin ako at ipagpalit sa iba. Umiiyak na sabi ni Aling Nora sa kanyang sarili. Hating gabi na nang ibalot ni Sophia ang kanyang mga kagamitan. Gusto nitong lumayas na sa kanilang bahay at tumigil na lamang sa pag-aaral. Nagsasawa na ito sa mga problema kaya gusto niyang magpakalayo-layo at magkaroon ng sariling buhay. Nagising na lamang si Aling Nora sa mahihinang ingay dulot ng ginagawa ng dalaga. Anak, saan ka naman pupunta? At bakit mo ibinabalot ang iyong mga kagamitan? Nagtatakang tanong ng babae sa kanyang anak. Aalis na po ako at titigil na sa aking pag-aaral.
Ayoko na kayong makita dahil puro problema na lang naman ang nangyayari sa ating buhay. Huwag niyo na pong isipin na meron pa kayong anak. Nakasimangot na sagot ni Sophia. Kahit anong pagmamakaawa ni Aling Nora ay hindi nagpatinag ang dalaga. Desidido na itong iwan ang kanyang nanay dahil talagang nagsasawa na ito sa kanilang buhay. Hindi na nito iniisip pa ang nararamdaman ni Aling Nora kung sakaling mawala siya. Anak, hindi ko kayang mawala ka. Pakiusap anak, huwag mo naman akong iwan. Umiiyak na sabi ni Aling Nora. Ngunit gabing-gabi na nang umalis ang kanyang anak, sumakay ito ng bus upang pumunta sa malayong lugar. Simula noon ay hindi na nakita ng babae ang kanyang anak at tinanggap na lamang nito na mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay. Si Sophia naman ay hirap na hirap dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Napili nitong maghanap ng trabaho at mabuti na lamang ay nakapasok siya sa isang bar bilang isang waitress. Dito niya nakilala ang binatang si Gerson na totoong magmamahal sa kanya. Hi miss, anong pangalan mo? Mukhang bago ka dito sa aming lugar ah. Ay, teka lang pala. Ako nga pala si Gerson. Pakilala ng binata. Oo, tama ka. Bago lang ako dito. Ako nga pala si Sophia. Pakilala ng dalaga. Halos araw-araw ay nakikita ng dalaga na nagiinom ang binata. Palagi rin siya nitong kinakamusta at ito ang kanyang nakakausap tungkol sa kanyang mga problema. Nagiging magaan ang pakiramdam ni Sophia tuwing kasama niya ang binatang si Gerson. Kaya isang araw ay nagkaaminan sila ng kanilang nararamdaman. Sophia, sa totoo lang ay mahal na ata kita. Handa akong magbago para sa'yo at gusto ko na balang araw ay sa'yo ako magkaroon ng isang masayang pamilya. Pag-amin ng binata. Masayang pamilya? Pangarap ko ang magkaroon ng bagay na yan. Sa totoo lang Gerson ay gusto na rin kita. Ikaw ang nagpapasaya sa akin tuwing malungkot ang aking puso. Nakangiting sagot ni Sophia. Sa araw din na yon ay nagkarelasyon ang dalawa at ipinakilala ng binata ang dalaga sa kanyang mga magulang. Anak, Gerson, bakit naman nagnobya ka pa? Alam mo naman na mahirap lang ang ating buhay. Bulong ng tatay ng binata. Tay, pero mahal ko po si Sophia. Handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Magsisikap naman po ako at baguhin ko po ang aking sarili para sa kanya. May hinang sagot ni Gerson. Dito nalaman ni Sophia na mahirap lamang ang pamilya ng binata pero para sa kanya ay hindi ito problema dahil kay Gerson niya naramdaman ang tunay na saya. Saglit ay kinausap ng tatay ng binata si Sophia. Iha, hindi mo pa lubusang kilala ang aming anak. Lasinggero siya at inuubos ang pera sa alak. Hindi naman sa ayaw namin sa iyo pero baka mahirapan kang pakisamahan ng aming anak. Bulong ng tatay ni Gerson. Wala pong problema sa akin tito. Malay niyo po na ako pa lang magpapabago sa kanya. Handa ko naman po siyang samahan sa hirap at ginhawa. Maganang nasagot ni Sophia. Ngunit ang inaakala nila na madali ang buhay. Ngunit mali pala sila. Ipinagbuntis ni Sophia ang kanilang magiging unang anak at nang dahil doon ay kinakapos sila sa kanilang pagpepera. Pa-extra-extra lamang ng trabaho si Gerson kaya talagang problemado silang dalawa. Pasensya ka na Sophia ha, dahil hindi ko maibibigay ang lahat ng pangailangan mo. Hindi naman kasi ako mayaman at maliit na halaga lamang ng perang aking kinikita. Nahihiyang sabi ni Gerson. Walang problema mahal. Kapag nakapanganak na naman ako at nakapagpahinga ay matutulungan na naman kita sa pagkita ng pera. Positibong sagot ni Sophia. Lumipas ang isang taon ay ipinapaalaga muna nila ang kanilang anak sa mga magulang ni Gerson. Nakabalik na kasi si Sophia sa kanyang trabaho bilang isang waitress sa bar. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay palaki ng palaki ang kanilang gastusin dahil malapit nang mag-aral ang kanilang anak na si Stella. Patuloy na mahirap ang kanilang buhay, ngunit kahit na ganoon ay ipinangako nila sa isa't isa na lalabanan nila ito at hindi sila maghihiwalay. Isang araw ay pumapasok na sa eskwelahan ng batang babae na si Stella. Iyak ito ng iyak dahil tsinelas lamang ang gamit nito sa pagpasok sa eskwelahan. Nakita naman ito ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Nora. Sino kaya ang batang yun? At bakit kaya siya iyak ng iyak? Takang tanong ng matandang babae. Para bang malapit ang puso ni Aling Nora sa batang ito,
kaya nilapitan nito ang bata. Iha, bakit ka naman umiiyak? May problema ka ba? Tanong ni Aling Nora. Inaasar po kasi ako ng aking mga kaklase. Wala po kasi akong sapatos, kaya tanging tsinelas lamang po ang aking gamit sa pagpasok. Umiiyak na sagot ni Stella. Teka Iha, sumama ka sa akin sa tindahan at bibili kita ng sapatos at pati na rin ng mga laruan. Ibibili na rin kita ng mga notebook at ballpen para hindi ka na mahirapan. Nakangiting sabi ni Aling Nora. Hindi maipaliwanag ng matandang babae kung bakit ba niya ginagawa ang bagay na ito. Basta ang sinasabi ng kanyang puso't isipan ay tulungan niya ang batang ito. Maraming salamat po sa inyo ha. Hindi ko po kayo kilala pero tinutulungan niyo po ako. Pwede ko po ba kayong makita araw-araw? Ipapakilala ko po kayo sa aking mga magulang. Pasasalamat ni Stella. Pasensya ka na Iha ha. Pero isinama lang ako dito ng aking amo. At mamaya ay uuwi na rin ako sa malayong lugar. Baka ito na ang huli nating pagkikita. Ang pangalan ko nga pala ay Nora. Sige, dyan ka na at kailangan ko nang umalis. Paalam ng matandang babae. Sa sandaling iyon ay sobrang saya ng batang si Stella. Hinding-hindi niya makakalimutan ang matandang ito dahil ito ang kauna-unahang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa pag-uwi ng bata sa kanilang bahay ay gulat na gulat si Sofia pati na rin ang asawa nitong si Gerson. Tinanong nila kung kanino nanggaling ang bagong sapatos at ang mga bagong gamit nito. Ah, ito po. Bigay po ito sa akin ng isang matandang babae. Ang pangalan niya po ay... Saglit ay nag-isip ang bata, ngunit nakalimutan nito ang pangalan ng matanda. Nako, nakalimutan ko na po. Ipapakilala ko na lang po siya sa inyo kapag nakita ko na po siya sa daan. Dagdag ni Stella. Simula noon ay palaging dala ng bata ang ibinili sa kanyang laruan ni Aling Nora. Lumipas ang mahabang panahon ay graduation na ni Stella sa kolehiyo. Sa kanilang bahay ay muling nakita ng dalaga ang laruan na ibinigay sa kanya ng matanda noong siya ay bata pa. Nasaan na kaya siya? Hindi ko man lang siya napasalamatan sa ginawa niyang pagtulong sa akin dati. Sana ay muli kaming magkita, sabi ni Stella sa kanyang sarili. Lumipas pa ang 2 linggo ay nagkaroon na ito ng magandang trabaho, kung saan-saan silang lugar pumupunta at gulat na gulat ito nang muli niyang makita ang matanda na si Aling Nora. Hindi ako nagkakamali. Siya nga ang matandang babae na tumulong sa akin dati. Gulat na sabi ni Stella sa kanyang sarili. Agad niya itong nilapitan upang pasalamatan. Ah, oo nga. Ikaw nga ang batang yun. Naalala pa kita. Masayang sabi ni Aling Nora. Lola, may ginagawa po ba kayo? Gusto ko pong ipakilala kayo sa aking mga magulang. Alam niyo po ba na hindi ko makalimutan ang inyong ginawang pagtulong sa akin noong bata pa lamang po ako? Masayang sagot ni Stella. Pasensya ka na pero matanda na ako. Hindi ko na kayang magbiyahe sa malayong lugar. Sagot ni Aling Nora. Sige po, kung ganon ay hahanapin ko na lamang po kayo dito at isasama ko po ang aking mga magulang upang magkakilala po kayo. Masayang sabi ni Stella. Sinabi ni Aling Nora sa dalaga kung saan siya nito makikita. Lumipas ang mga araw ay araw na ng Sabado kaya walang trabaho si Stella. Agad nitong ipinaalam sa kanyang mga magulang na natagpuan na niya ang matanda na nagbigay sa kanya ng tulong noong bata pa siya. Ganun ba anak? Mukhang gustong-gusto mo siyang ipakilala sa amin. Sige, sasama kami sa iyo para makapasyal din naman tayo sa ibang lugar. Sagot ni Sofia. Lumipas ang ilang oras ay gulat na gulat ang babae dahil ang pinuntahan nila ay ang dati nilang bayan kung saan talaga siya nakatira. Habang naglalakad-lakad silang pamilya ay palapit sila ng palapit sa dati nilang bahay kung saan doon sila nakatira ng kanyang ina na si Aling Nora. Ilang sandali pa lamang ay nakita na nila ang matandang babae na sinasabi ni Stella. Nay, kayo po ang babaeng tumulong sa aking anak? Gulat na tanong ni Sophia. Pati na si Gerson at ang dalaga ay nagulat sa sinabi ng kanilang ilaw ng tahanan. Di ba, ang sabi mo sa amin ay matagal nang pumanaw ang nanay mo? Takang tanong ni Gerson. Bakit niyo po siya tinawag na nanay? Tanong ni Sophia. Ipinaliwanag ni Sophia ang nangyari dati sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang matanda na gustong pasalamatan ni Stella.
Ngunit kahit anong mangyari ay hindi nagkaroon ng sama ng loob si Aling Nora sa kanyang anak, bagkus ay tinanggap pa niya ito ng maluwag sa kanyang puso at isipan. Hindi ko inaasahan na muli pa kitang makikita, anak. Mabuti naman at nagkaroon ka ng maayos na pamilya. Nabalitaan ko na tapos na raw ang iyong anak sa kanyang pag-aaral at mayroon na siyang magandang trabaho. Masayang sabi ni Aling Nora. Si Sophia naman ay hindi makapagsalita ng dahil sa sobrang hiya. Sobra-sobra ang pagsisisi nito ng dahil sa nagawa niya sa kanyang ina. Hindi ito sumagot ngunit niyakap niya si Aling Nora na nagbigay ng senyales ng paghingi ng patawad. Alam ko, anak, nagsisisi ka sa iyong nagawa. Pero masaya ako dahil nagkaroon ka ng maayos na pamilya, sabi ni Aling Nora. Tumulo rin ang mga luha ni Estela nang malaman niya na lola niya pala ang matandang tumulong sa kanya at nagbigay ng pag-asa. Lola, sabi ni Estela sabay niyakap nito ang matanda. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa kanilang buhay. Naging daan ang pagtulong ni Aling Nora sa kanyang apo upang muli silang mabuo. Simula ngayon ninangako si Sophia na hinding-hindi na niya muling iiwan pa ang kanyang ina. Lumipas ang mahabang panahon ay lalo pang gumanda ang trabaho ni Estela. Nagkaroon ito ng mga negosyo na kung saan ay nagbibigay sa kanila ng malaking halaga ng pera. Tumigil na sa pagiging isang kasambahayang matanda dahil ang sabi ni Estela ay siya na ang bahala sa lahat ng pangailangan ng kanyang lola. Sa mga oras na ito ay masayang masaya sila at ganoon din si Sophia dahil naranasan na niya ang magkaroon ng isang buong pamilya. Maraming ina o ama ang mag-isang nag-aalaga sa kanilang anak. Pinagsasabay ang pagiging nanay at tatay. Lumalaban sa kanilang buhay upang maitaguyod lamang ang mga anak kahit sobrang bigat na ng mga dinadalang problema. Dapat nating igalang ang ating mga magulang dahil sila ang nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Mga kahuana tales, makiki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.